goto. Isa po ito sa paborito ko. Ang gamit natin dito, yung beef tripe, hinugasan ko lang siya ng asin, tapos kailangan po 3 beses. Asin, tubig, asin, tubig, asin, tubig. Hindi ko na po pinakita sa inyo yung process na yon. Pero kailangan po mahugasan siya ng maigi para matanggal po yung kanyang lansa. Gagamit din ako dito ng beef cube, glutinous rice, onion, spring onion, toasted garlic, hard-boiled eggs, ginger, garlic, salt and pepper, fish sauce. Siyempre, kailangan din natin ng tubig at mantika. So, ang ating pong first step, magpapakulo lang tayo ng tubig, tapos po lalagyan natin siya ng salt and pepper, sliced ginger, crushed garlic, onion, at ang ating beef tripe. Sa process pong ito, papalambutin na natin siya. Siguro mga 40 minutes to 1 hour. Once na tender na yung ating beef tripe, i-discard natin itong mga sibuyas, luya, at bawang. Pero ikikip natin yung kanyang stock, yung pinagpakuluan. Tapos po, separate natin siya at magpo-proceed na tayo ron sa ating goto, sa ating glutinous rice. So ayan po, nasa halfway na tayo. Pinapakuloan ko lang siya ng mga 20 minutes na. Ngayon ang gagawin natin, ilalagay na natin ngayon yung beef. Hindi natin siya pwedeng pagsabayan dahil mas hard po yung tripe kaysa sa beef. So ilalagay ko na siya. At papakuloan uli natin siya ng mga 20 to 30 minutes para magsabay siya na maging tender. Ngayon, mamaya separate ko na uli siya at pupunta tayo sa susunod na ating gagawin. Okay po, mag-start na tayo sa ating second stage ng pagluluto ng goto. Nagpapainit na po ako ng cooking pot. Naitabi ko na yung ating beef tripe at ang beef at yung kanyang pinagpakuluan. Gagamitin natin siya mamaya. So mainit na yung ating cooking pot. Unahin ko muna yung mantika, syempre. Lagay ko na yung garlic. At isasabay na rin natin yung ating ginger. So hintayin lang natin siya sandali na mag light brown bago tayo mag-add ng onion. So ayan, okay na yung ating ginger and garlic. Yung onion naman. Haluin ko lang sandali. Pagkatapos, ilalagay na natin yung ating pinalambutan na beef at tuwalya ng baka. Gigisahin ko lang sandali. Hihintayin natin siya sandali na magmantika, mag-produce ng oil bago tayo maglagay ng glutinous rice. So ayan, nakikita ninyo, nag-produce na ng self-oil yung ating beef tripe at ang ating beef. Ang susunod natin gagawin, i-add na natin yung ating glutinous rice. Hahaluin lang natin siya ng mga 2 minutes. Hihintayin natin sandali na medyo mat-toast yung ating rice bago tayo maglagay ng sabaw. Yung kanina pinagpakuluan ng ating beef. Mas masarap po pagka ganitong process ang inyong gagawin. Medyo totoast nyo ng konti yung inyong malagkit na bigas. Ayan, pwede na tayo maglagay ng liquid. So yung kanina, yung pinagpakuluan natin,
So kulang yan, mag-a-add pa tayo ng tubig. Titimplahan natin siya ng fish sauce, salt and pepper. So hintayin natin siya maluto siguro mga 10 minutes. Pagkatapos po nun, lalagyan na natin siya ng hard-boiled eggs, toasted garlic, at ang ating spring onion. Ayan po, luto na po yung ating goto. So ang gagawin ko lang, lalagyan na natin yung itlog sa ibabaw. Ang ating dahon ng sibuyas. At ang toasted garlic. Napakasarap po nito. Vegetable fried rice. Ito po ang ating mga kakailanganin. Ang gamit ko po rito ay cooked rice. Long grain rice po siya. Ang gamit ko rito yung basmati. Tapos, kailangan natin ng chopped onion, cabbage, carrots, spring onion, bell pepper. Gumamit po ako rito ng yellow at green, cauliflower, sweet corn, chopped garlic. Kailangan po sa paggagawa kayo ng fried rice, kailangan maraming garlic. The more na maraming garlic, mas masarap po kakalabasan ng inyong fried rice. Asin at paminta, soy sauce, MSG or Ajinomoto, which is optional lamang. At gagamit din tayo syempre ng mantika. Okay po, mag-start na po tayo magluto ng ating vegetable fried rice. Nagpapainit na po ako ng aking mantika. Syempre, unahin natin yung ating garlic. Medyo ito-toast lang natin siya ng konti. Once na mas toasted po yung inyong garlic, mas masarap ang kakalabasan ng lasa ng inyong fried rice. So, hintayin ko lang siya mag-brown sandali. Tapos po, ilalagay na po natin yung ating sibuyas. Ayan. Pwede na siya. Toasted na siya pero hindi naman siya sunog. Lagyan na natin yung ating onion. Isasabay na rin po natin yung carrots. Gawa na yung carrots po natin ay matigas. At ang cauliflower. Sabay na po siya. Lulutuin ko lang siya ng mga 2 to 3 minutes. Once na soft na po yung ating carrots at ang ating cauliflower, pupunta na po tayo sa ating next step. Ayan po. Half-cook na po yung ating carrots at ang ating cauliflower. Ang gagawin naman natin, ilalagay na po natin yung ating sweet corn. Gayon din ang ating bell pepper. Pero kung meron po kayong red na bell pepper, mas maganda po. Mas magandang napaka-colorful ang kakalabasan ng inyong fried rice. Pagkatapos nito, i-add ko na rin yung ating cabbage. At titimpalahan na natin siya ng soy sauce. Salt and ground black pepper. At ang kagaya sinabi ko kanina, yung optional na MSG. Siyempre yung MSG po, nagpapadagdag din ng sarap ng lasa. So haluin ko lang sandali. Lulutuin ko lang siya ng mga 1 to 2 minutes bago natin ilagay yung ating cooked rice. Okay na po yung ating vegetables. Pupunta na tayo sa last stage ng ating pagluluto. Ilalagay na po natin yung ating cooked rice. Kagaya na sinabi ko kanina, long grain rice yung gamit ko at cold rice. Lalagay na rin natin yung ating spring onion or dahon ng sibuyas. Ngayon, lulutuin ko lang siya ng mga 4 to 5 minutes. Kailangan po lutong-luto yung ating rice. At pagkatapos po nun, pwede na po siyang i-transfer sa isang serving plate or serving bowl. Ito na po ang ating finished product.
ng napakasarap na mixed vegetable fried rice. Muli, marami pong salamat sa panonood at pagtangkilik ng howtogreatfilipinofood.com. Mabuhay!